Si Mildred ay isang simpleng housewife na nakatira sa tahimik na subdivision sa lungsod. Ang kanyang buhay ay umiikot sa pag-aalaga ng bahay, paghahanda ng pagkain, at pagtiyak na maayos ang lahat para sa kanyang asawa, si Freddy. Si Freddy, sa kabilang banda, ay isang matagumpay na businessman, mahusay sa kanyang larangan, determinado sa trabaho, at kilala sa kanyang propesyon sa kalakalan. Sa simula ng kanilang pagsasama, tila walang puwang para sa kalungkutan. Ang bawat umaga ay puno ng halakhak habang nagkakape sa kusina. Ang bawat gabi ay nagtatapos sa tahimik na pag-uusap bago matulog, kung saan pinaghahandaan nila ang kanilang pangarap ng masayang pamilya. Madalas silang maglakad sa parke tuwing hapon, hawak ang mga kamay at nagkikwentuhan patungkol sa simpleng bagay. Mula sa mga anunsyo sa trabaho ni Freddy hanggang sa mga bagong recipe na nais subukan ni Mildred. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman nilang pareho ang init ng pagmamahalan at tila walang puwang ang anumang problema sa kanilang mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, may unti-unting lungkot na sumisipol sa puso ni Mildred. Matagal na silang nagsisikap na magkaanak, subalit tila palaging nauurong ang kapalaran sa kanilang mga pangarap. Bawat buwan na dumaraan ng walang bunga ay may kaakibat na pangamba. Baka may mali sa kanila, o baka wala talaga silang kapalaran sa pagiging magulang. Hindi alam ni Mildred kung papaanong sasabihin sa asawa ang kanyang takot, at si Freddy naman ay nagiging tahimik at minsan ay malamig. Sa umpisa, tiniis lamang nila ang kakulangan ng anak sa pamamagitan ng mga pag-aalala at pangarap para sa kinabukasan. Ngunit sa isang sulok ng puso ni Mildred, naroon ang malalim na pangamba. Pangamba na baka unti-unting lumayo si Freddy, hindi dahil sa pagmamahal, kung hindi dahil sa kawalan ng bunga ng kanilang pagsasama. Sa isang gabi, habang sila'y magkasamang nakaupo sa sala, hawak ni Freddy ang kamay ni Mildred at ngumiti. "Alam mo, Mildred," sabi niya, "mahal na mahal kita, kahit ano pa man ang mangyari sa atin." Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng aliw sa puso ni Mildred, ngunit may kakaibang kirot din na sabay na dumampi. Isang paalala na sa kabila ng pagmamahalan, may bagay na hindi nila makontrol. Sa mga susunod na araw, unti-unting lumitaw ang maliit na senyales ng pagbabago ng kanilang relasyon. Mga tingin na tila lumalayo, mga salita na nagiging mas formal, at mga halakhak na tila may hangganan. Ngunit sa ngayon, sa kabanatang ito ng kanilang buhay, nananatili pa rin ang pagmamahalan. Ang simpleng saya ng mag-asawang may pangarap, naglalakad sa parehong landas, at tinatanggap ang bawat araw na may ngiti. Ngunit sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang samahan ni Mildred at Freddy. Ang mga hapong dati puno ng tawanan at kwentuhan ay napalitan ng katahimikan. Kahit magkasama sila sa pagkainan, madalas silang hindi nag-uusap. Si Freddy, abala sa kanyang telepono o mga dokumento, at si Mildred ay tahimik na nag-iingat ng pagkain sa plato niya. Ang dating init ng relasyon nila ay unti-unting napalitan ng lamig na mahirap pansinin sa unang tingin, ngunit ramdam sa puso ni Mildred. Isang gabi habang nag-aayos si Mildred ng mga gamit sa sala, napansin niyang may kakaibang pag-iisip si Freddy. Hindi ito ang dating lalaki na palaging nakangiti at nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Sa halip, may luhang nagtatago sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi niya maintindihan. "Freddy, may iniisip ka ba?" tanong ni Mildred. Nanginginig ang boses. "Wala, Mildred.
Sagot ni Freddy. Ngunit hindi siya tumingin sa kanya. Ramdam ni Mildred ang pahiwatig. May iniisip itong hindi siya bahagi. Ang puso niya ay unti-unting napipiga ng pangamba at lungkot. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Mildred ang mga bagong pagbabago. Si Freddy ay madalas nang lumabas ng gabi. Iniiwan siya sa bahay na may mga paliwanag na laging abala sa trabaho. Ang mga simpleng sorpresa at Tinder gestures na dati nagpapasaya sa kanya, mga bulaklak sa mesa, simpleng hapunan, at mga tawanan sa sala ay unti-unting nawawala. Isang araw, nakarinig si Mildred ng pangalan na hindi niya inaasahan. Esmeralda. Sa simula, iniisip niya na isa lamang itong bagong kliyente ni Freddy. Ngunit hindi nagtagal, napansin niyang may kakaibang kislap sa mga mata ng asawa tuwing naiisip ang babae. May mga pagkakataon na natagpuan niya si Freddy na nakikipag-usap ng masinsinan sa telepono sa oras na hindi niya dapat alam. Ang bawat senyales ay tila tumutusok sa dibdib ni Mildred. Hindi siya galit sa una. Bagkus nadarama niya ang kalituhan at sakit. Paanong nagbago ang kanilang pagmamahalan? Bakit tila may puwang na hindi niya kayang punan sa puso ni Freddy? Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang distansya na lumalaki sa pagitan nila. Ang kanyang pagmamahal ay nanatiling buo. Ngunit natuto siyang kilalanin ng katotohanan. May bagong bahagi ng buhay ni Freddy na hindi siya kasama. Isang huling hapong puno ng lungkot. Habang nakatingin sa lumang litrato nila ni Freddy sa kanilang kasal, naisip ni Mildred na kahit gaano man siya magmahal, may mga bagay na hindi niya makokontrol. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba, ngunit nanatili siyang matatag, handa sa anumang pagbabago na darating sa buhay nila. Kahit na ito ay magdudulot ng sakit. At sa likod ng lahat, naroon ang tahimik na pangamba na hinaharap. Ang kaalaman na ang kanilang childlessness ay hindi lang basta problema, kung hindi maaaring simula ng unti-unting paglaho ng kanyang asawa sa kanya, at ang pagbukas ng isang bagong kabanata na magbabago ng lahat sa kanilang buhay. Isang maulap na hapon, habang nag-aayos si Mildred ng mga lumang dokumento sa sala, aksidenteng nakita niya ang mensahe sa telepono ni Freddy. Ang pangalan na Esmeralda ay paulit-ulit na lumilitaw. Hindi lamang bilang kaibigan o kasamahan sa trabaho, kung hindi bilang isang babae na may espesyal na lugar sa puso ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, dumating sa kanyang tenga ang isang balita na hindi niya inaasahan. Si Esmeralda ay buntis, at ang ama ay walang iba kung hindi si Freddy. Ang mundo ni Mildred ay tila bumagsak. Ang galit, lungkot, at pagkabigla ay naghalo-halo sa kanyang puso. Paanong nangyari ito sa kanila? Sa piling ng pagmamahalan at pangarap na kanilang pinangarap sa simula ng kasal. Sa simula, nais niyang isigaw ang kanyang nararamdamang sakit. Habulin si Freddy at ipakita ang lahat ng galit na matagal na niyang itinago. Ngunit sa halip, napako siya sa kanyang pwesto. Parang may humawak sa kanyang mga kamay at pinigilan siyang kumilos. Lumapit si Freddy sa kanya nang malaman ang kaalaman ni Mildred. "Sandali, Mildred. Makinig ka muna," sabi niya. May bigat sa tinig, subalit hindi ito nakapagpagaan ng damdamin ni Mildred. "Paano mo nagawa sa akin ito? Paano na yung ating mga pangarap?" tanong niya. Halos pumutok ang puso sa galit at sakit. Si Freddy ay humingi ng kapatawaran at sa gitna ng kanyang pag-iyak, ipinaliwanag ang dahilan. "Mildred, mahal na mahal kita. Ang nangyari ay hindi para mawala ang pagmamahal ko sa iyo. Ang pagkakaroon ng anak. Si Esmeralda lamang ang nakapagbigay sa akin ng pagkakataon na maranasan yun. Ngunit handa akong ayusin ito.
Tutulungan natin ang bata at pagkatapos, aalis ako sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng higit pang kalituhan kay Mildred. Ang galit sa pagtataksil ay sumabog sa kanyang puso. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang pagmamahal na matagal na niyang inalagaan. Matinding labanan sa kanyang damdamin. Galit sa asawa, galit sa kabit, ngunit pagmamahal pa rin sa lalaking matagal niyang minahal. Sa uli matapos ang gabing pag-iisip at pagluha, pumayag si Mildred sa setup. Hindi ito dahil sa kawalan ng dignidad o pagpapabaya sa sarili, kung hindi dahil sa labis niyang pagmamahal kay Freddy. Naiintindihan niya na ang pagbibigay ng pagkakataon kay Esmeralda na magkaanak ay hindi pagtataksil sa kanya, kung hindi isang sakripisyo upang matupad ang pangarap ni Freddy at mapanatili ang kabutihan sa kabila ng sugat sa puso. Ang gabing iyon, habang si Freddy ay naglalakad papalabas ng bahay upang bisitahin si Esmeralda, nanatiling nakaupo si Mildred sa sala. Hawak ang kanyang ulo at iniisip ang kanyang desisyon. Alam niyang ang landas na kanyang pinili ay hindi madali. Ang kanyang puso ay nasaktan. Ngunit may tinig sa loob niya na nagsasabing, minsan, ang pagmamahal ay nangangahulog ang isuko ang sariling kasiyahan para sa kapakanan ng iba. At sa gitna ng lungkot, may maliit na pag-asa. Sa kabila ng lahat ng pagtataksil, nanatili pa rin ang pagmamahal sa pagitan nila ni Freddy. Isang pagmamahal na susubok sa bawat takbang na darating. Ngunit ang susunod na kabanata ay siyang magdadala ng trahedya at hindi inaasahang mga pangyayari na magtuturo kay Mildred ng tunay na diwa ng sakripisyo at pagmamahal. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting lumalaki ang tiyan ni Esmeralda. Dala ang bunga ng lihim na relasyon nila ni Freddy. Tuwing linggo, hindi pinapalampas ni Freddy ang pagkakataon na bisitahin ng kanyang kabit. Hindi para sa sariling kaligayahan, kung hindi para masiguro na ang bata sa loob ni Esmeralda ay ligtas at maayos ang kalagayan. Sa bawat paglapit niya kay Esmeralda, may halong pananabik at guilt sa kanyang mga mata. Nalalaman niyang ang pagmamahal niya kay Mildred ay hindi naglaho, ngunit sabik lang siya sa ideya ng pagkakaroon ng anak. Madalas ay nakikita ni Mildred ang mga pagbabago sa mga araw ni Freddy. Ang mga biglaang biyahe, ang mga tahimik na tawag, at ang maikling ngiti tuwing naiisip si Esmeralda. Sa kabila ng sakit, pinipilit ni Mildred na maging mahinahon. Hindi siya nagpakita ng galit o sama ng loob. Ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang luhang nakatago sa bawat pagdila ng emosyon. Ang pagmamahal niya kay Freddy ay nagbigay lakas sa kanya upang tiisin ang bawat araw ng pag-aalala at pagdinig patungkol sa kabit. Isang araw, habang nag-aalaga si Mildred ng kanyang sariling bahay, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan ni Freddy. Mildred, napansin mo ba kung gaano siya kaalaga kay Esmeralda? Hindi lang para sa kanya, kung hindi para sa sanggol. Sa umpisa, tinatanggi niya sa sarili ang katotohanan. Ngunit sa bawat pagbisita ni Freddy kay Esmeralda, hindi na maikakaila ni Mildred ang eksaktong dahilan ng mga pag-uugali ng asawa. Isang bata ang nagbubuklot sa kanila at siya ay wala sa eksenang iyon. Lumipas ang mga buwan at unti-unting lumalapit ang araw ng panganganak. Si Mildred ay nanatiling tahimik sa tabi. Nagmamasid at handang harapin ang anumang darating. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Isang araw, habang papunta si Freddy sa bahay ni Esmeralda upang tiyakin na maayos ang kalagayan nito, isang malakas na bangga ang nagmula sa isang truck ang nagbago sa lahat. Ang sasakyan ni Freddy ay nabangga ng malakas at siya ay agad na nasugatan. Sa kabila ng agarang tulong, alam ng lahat na kritikal ang kanyang kalagayan. Bago tuluyang mawala ng malay, nagkausap sina Freddy at Mildred sa telepono.
May kahinaan ng tinig. Mildred, patawarin mo ako. Ipangako mo, naalagaan mo ang bata. Huwag mong pababayaan si Sofia. Ang pangalan ay dumampi sa puso ni Mildred at sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad at sakripisyo na papasok sa kanyang buhay. Pagkatapos ng aksidente, bumalik siya sa kanyang tahimik na sala. Hawak ang telepono at hindi niya alam kung paanong haharapin ang darating na kapalaran. Hindi pa man ganap na nakabawi ang mundo ni Mildred mula sa aksidente ni Freddy nang dumating ang balita. Nanganak na si Esmeralda. Sa kabila ng lungkot, kailangan niyang harapin ang realidad. Ang batang babae na ngayon ay nasa kanyang harapan ay bunga ng pagtataksil ng asawa. Ngunit sa kanyang puso ay naroon ang responsibilidad at pagmamahal na hindi niya kayang tanggihan. Si Esmeralda, sa kabila ng pagbubuntis at sakit, ay nakarating sa ospital na may matinding stress. Ngunit hindi lamang ang panganganak ang sumubok sa kanya. Ang balita patungkol sa kalagayan ni Freddy, ang aksidenteng nangyari sa kanya, ay labis na nagdulot ng trauma. Bago pa man siya tuluyang makabangon, ang katawan ni Esmeralda ay hindi nakayanan ng stress. At sa isang iglap, iniwan niya ang mundo. Sa loob ng silid, si Mildred ay nanatiling kalmado, ngunit puno ng luhang hindi may paliwanag. Hawak niya ang sanggol. Isang maliit na nilalang na hindi niya kilala sa dugo, ngunit puno ng buhay at potensyal. Ang pangalan ng bata ay Sofia. At sa kanyang puso, nagpasya si Mildred na siya na ang magiging ina ni Sofia sa lahat ng paraan at sa anumang pagkakataon. Sa kabila ng sariling kalungkutan at sakit, ramdam niya ang init ng responsibilidad. Isang pagkakataon na hindi niya pwedeng palampasin. Sa mga sumunod na araw, habang nagluluksa sa pagkawala ni Freddy, itinuring ni Mildred si Sofia na sariling anak. Pinaghahandaan niya ang lahat, mula sa pagpapalit ng lampin hanggang sa unang mga hakbang. Kahit na madalas niyang maramdaman ang bigat ng kanyang puso, nanatiling matatag si Mildred. Sa kanyang mga mata, si Sofia ay simbolo ng pag-asa at ang kanyang pagmamahal ay hindi nakabase sa dugo, kung hindi sa puso at dedikasyon. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nagiging sentro si Sofia ng buong mundo ni Mildred. Hindi niya itinago ang katotohanan sa batang babae. Malinaw niyang ipinaliwanag ang kwento ng kanyang pinagmulan. Ngunit sa ibang tao, nilihim nila ito para hindi maging dahilan ng chismis. Sa kabila ng lihim, hindi may kakaila na ang sanggol ay nagdudulot ng kakaibang saya at liwanag sa kanyang bahay. Sa bawat ngiti ni Sofia, natuto si Mildred kung papaanong magmahal ng higit pa kaysa sa dati. Ang sakit ng pagtataksil at pagkawala ay unti-unting napapalitan ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanyang puso, bagamat sugatan, ay natuto ring tumanggap ng bagong pananagutan. Isang batang hindi niya biological na anak, ngunit tanging ang puso niya ang nagiging gabay nito sa lahat ng yugto ng buhay. At sa katahimikan ng gabi, habang pinapatulog si Sofia sa kanyang bisig, naisip ni Mildred na sa kabila ng lahat, ang kasalanan ng nakaraan, ang pagkawala ng asawa at ang trahedya, may isang bagay na nanatiling buo, ang pagmamahal ng isang ina. Alam niyang darating ang panahon na ang sanggol nito ang siyang magiging ilaw at lakas niya sa mga pagsubok na darating sa kanyang buhay. Lumipas nga ang mga taon at si Sofia ay unti-unting lumalaki. Puno ng enerhiya at kuryosidad. Sa bawat hakbang niya, si Mildred ay naroon, hindi lamang bilang ina kung hindi bilang gabay, kaibigan, at pinakamatibay na sandalan. Kahit hindi biologically na anak, sa bawat salita at halik
Ramdam ni Sofia ang walang kapantay na pagmamahal ng kanyang ina-inahan. Mula sa simpleng paglalaro sa bakuran hanggang sa pagtuturo ng tamang asal sa paaralan. Si Mildred ay naging sentro ng mundo ni Sofia. Malinaw sa bawat mata ng bata na siya ay minamahal at walang puwang para sa pagdududa o takot. Si Mildred naman, sa kabila ng patuloy na lungkot sa pagkawala ni Freddy at ang hiwaga ng lihim na pinagmulan ni Sofia, ay natutong yakapin ang buhay ng may lakas at merong determinasyon. Ngunit hindi lahat ay madali. Habang lumalaki si Sofia, may kakaibang itsura kumpara kay Mildred. Mas maitim ang balat at maraming katangian na halatang hindi niya minana kay Mildred. Sa harap ng lipunan, madalas silang napapansin at paminsan-minsan ay nagiging paksa ng usapan. Ngunit sa loob ng bahay, walang puwang para sa anumang panghusga. Ang kanilang pagmamahalan ay matatag. At si Mildred ay hindi nag-aatubiling ipaliwanag sa bata ang kanyang pinagmulan sa paraang naiintindihan ng kanyang murang isipan. Habang nagdadalaga si Sofia, dumating ang yugto ng pagtatanong. "Nay, bakit iba po ang kulay ko sa inyo?" Tanong niya isang gabi. Tahimik silang magkasama sa sala. Huminga si Mildred ng malalim at pagkatapos ay ngumiti. "Sofia, anak ko, kahit hindi tayo magkamuka, ikaw ang aking anak sa lahat ng paraan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi nakabase sa dugo, kung hindi sa puso." Ang simpleng paliwanag na iyon ay nagdulot ng kaliwanagan sa puso ni Sofia. Natutunan niyang tanggapin ang kanyang pinagmulan. At higit sa lahat, natutunan niyang pahalagahan ng kabutihan at pati na rin sakripisyo ng kanyang ina. Sa bawat school project, sports day, at simpleng hapunan, naroon si Mildred, handang magsakripisyo para sa anak. Nagpapakita ng walang kapantay na dedikasyon. Ngunit sa kabila ng banding at pagmamahalan, hindi rin naiiwasan ang mga hamon. May mga pagkakataon na naramdaman ni Sofia ang kakaibang distansya mula sa ibang bata. Dahil sa kanyang itsura at kwento ng buhay. Dito, natuto si Mildred na hindi lamang siya tagapagturo ng karunungan, kung hindi tagapagturo rin ng lakas ng loob, respeto sa sarili, at kahalagahan ng pagmamahal sa pamilya sa kabila ng lahat. Sa bawat taon na lumilipas, ang relasyon ni Mildred at Sofia ay lalong tumitibay. Hindi na mahalaga kung sino ang nagbibigay ng dugo o pangalan. Sa bawat yakap, bawat gabay, bawat turo, natutunan ni Sofia na ang tunay na pagmamahal ay nakabase sa puso, dedikasyon at sakripisyo. Ang parehong pagmamahal na buong pusong ibinigay ni Mildred sa kanya mula pagkabata. At sa bawat gabi, habang nakatambay sa kanyang bisig si Sofia, naiisip ni Mildred na ang batang ito ay magiging ilaw niya sa katandaan. Isang anak na magbabalik ng pagmamahal at pag-aaruga sa lahat ng sakripisyong ginawa niya noon. Lumipas ang maraming taon. Si Sofia ay nagdalaga na. Matalino, mabait, at puno ng pangunawa. Sa kanyang murang edad, alam niya ang kwento ng kanyang buhay, ang lihim ng kanyang pinagmulan, ang sakripisyong ginawa ni Mildred, at ang pagmamahal na ibinigay sa kanya sa kabila ng lahat. Sa halip na magalit o magduda, tinanggap niya ang katotohanan na si Mildred ang tunay niyang ina. Kanyang ina sa pamamagitan ng puso at sa lahat ng aspeto ng buhay. Si Mildred, sa kabilang banda, ay unti-unting tumatanda. Ang kanyang katawan ay hindi na kasing ligaya ng dati. At ang mga simpleng gawain ay nagiging mabigat na para sa kanya. Ngunit sa bawat araw, ramdam niya ang init ng pagmamahal ni Sofia. Sa mga oras ng pangangailangan, si Sofia ang laging nariyan. Nagbibigay ng suporta sa kanya, nag-aalaga, at nagtuturo ng aliw sa ina sa bawat sandali ng pagod at lungkot. Naging matulungin ng dalaga, sa gawaing bahay man, pati na rin sa iba't ibang aspeto sa kanilang buhay.
Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad sa hardin, huminto si Sofia at tinawakan ng kamay ni Mildred. Nay, wag po kayong mag-alala. Nandito po ako palagi para sa inyo. Gaya ng inalagaan niyo po ako noong bata pa po ako. Sabi niya, may bahid ng emosyon sa tinig. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Mildred. Naaalala niya ang lahat ng kanyang hirap, sakripisyo, at ang pagmamahal na ibinigay niya sa batang ito mula pagkabata. Habang nag-uusap sila, naiisip ni Mildred kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng anak na tulad ni Sofia. Bagaman bunga siya ng isang lihim at kasalanan ng nakaraan, si Sofia ay naging ilaw at lakas niya sa oras ng katandaan. Hindi lamang niya ito minahal bilang anak, kung hindi kinilala rin ang kabutihan ng puso nito. Isang pusong bumawi sa lahat ng pagmamahal na ibinigay ni Mildred noon. Sa lahat ng trahedya at sugat ng nakaraan. Sa bawat araw na magkasama sila, natututo si Sofia ng kahalagahan ng sakripisyo, pagtanggap, at pag-ibig na walang kondisyon. Ang bawat yakap at halik ay paalala ng tunay na diwa ng pamilya, na hindi lamang sa pamamagitan ng dugo ang nagbubuklod ang puso, kung hindi ang walang kapantay na pagmamahal at pag-aaruga. Sa dulo ng kanilang kwento, naintindihan nilang pareho ang kahalagahan ng bawat sakripisyo at ang tunay na halaga ng pag-ibig. Si Mildred ay natutong tanggapin ang kanyang nakaraan at si Sofia ay natutong pahalagahan ng bawat sandaling kasama ang kanyang ina na nagpalaki sa kanya. Sa kanilang tahanan, puno ng alaala, pagmamahal at pag-asa. Natutunan nila na kahit ano pa man ang nangyari, ang puso at dedikasyon ang pinakamahalagang pamana ng isang ina. At sa katahimikan ng hapon, habang nakaupo silang magkasama sa balkonahe, alam nilang pareho na ang tunay na pamilya ay hindi sinusukat sa pamamagitan ng dugo, kung hindi sa pamamagitan ng pag-ibig na ibinibigay, ng sakripisyong ginagawa, at ng tibay ng relasyon na nilikha sa paglipas ng panahon. Sa wakas, ang sugat ng kahapon ay napalitan ng kapayapaan. Lumipas ang maraming taon. Si Mildred ngayon ay tumanda na. Ang mga kamay niya ay bagyang nanginginig at ang buhok niya ay nagbago na sa kulay ng abo. Sa bawat araw ay ramdam niya ang bigat ng paglipas ng panahon. Ang mga alaala ng kabataan, ang sakit ng pagkawala ni Freddy, at ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para kay Sofia. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili sa kanya ang isang bagay na nagbigay ng liwanag sa kanyang mga huling taon. Ang suporta ni Sofia na kanyang inalagaan at pinalaki. Si Sofia ngayon ay ganap ng babae. Naging ilaw at lakas ni Mildred. Hindi lamang siya basta anak. Bumawi siya sa lahat ng hirap at lungkot na tiniis ni Mildred sa buhay. Sa bawat hapunan, sa bawat simpleng pag-aalaga, sa bawat yakap sa umaga at gabi, ipinapakita ni Sofia ang walang kapantay na pasasalamat. Isang hapon, habang magkasama silang nakaupo sa lumang sala, hawak ni Sofia ang kamay ni Mildred at ngumiti. Nay, nandito ako palagi para sa'yo. At gaya noong inalagaan mo ko noong mga bata pa ako, ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Sabi niya. Sa mga salitang iyon, napuno ang puso ni Mildred ng labis na kasiyahan. Ang buong akala niya ay walang mag-aalaga sa kanyang pagtanda. Pero mali. Narito si Sofia sa tabi niya. At nasabi niya sa kanyang sarili na hindi siya nagkamali ng desisyon noon. Nasaktan man siya mula sa pagtataksil ng kanyang asawang si Freddy. Pero salamat pa rin. Sapagkat merong Sofia sa buhay niya na nagmamahal ng tunay at puno ng pasasalamat para sa kanya. Itinuring siyang tunay na ina kahit pa ang toto'y hindi sila magkaano-ano. Ang kwento ni Mildred at Sofia ay nagpapakita ng lalim at kahalagahan ng unconditional love.
ang pagmamahal na hindi nakabase sa dugo o kahit pa na anong kondisyon. Kung minsan, kung sino pa ang hindi natin kaano-ano, ay siya pang magpaparamdam sa atin ng tunay na pagpapahalaga. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!